Hello po. Welcome po sa aking channel. Time check po dito is 3:07 p.m. Kagigising ko lang po from my nap. Pasensya na. Yeah. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumusuporta po sa Tropang Lin Farm. Ayan po. Lalo na po sa mga nakukuha naman. Sorry, naiiyak ako. Sorry. Sa mga papuri po na natanggap po namin. Kasi po, nakakataba sa puso na may mga tao pong nakaka-appreciate sa ginagawa naming tulong sa Tropang Lin Farm. Mabuti pa po kayo at nakikita nyo kung ano po ang ginagawa namin na ikabubuti ng mga tao namin sa Lin Farm. Ayan po. Isa pa po kaya po ako nag-video. Gusto ko pong magpasalamat sa palagi pong sumusuporta, lalong-lalo na po sa mga channel po namin. Kasama na rin po ako sa lagi pong mga nanonood, kahit po paminsan-minsan lang po ako nag-upload ng video. So, umpisan ko po kay Ate Teresita Belk, kay Mercy Javar. Pasensya na po kayo kung hindi ko mabanggit ng perfect yung mga names niya po. Kay Jobong Wan, ayan, salamat po kayo po yung laging nagla-like, nag-heart, kaya nagko-comment, nanonood sa amin. Ayan, maraming salamat po. Kay Ate Roda Cortez, ayan, salamat po sa pagsuporta at alam niyo na po yun. Hindi ko na kababanggitin, baka alam ko namang silent supporter po kayo ng mga tao dun sa bukid. Ayan, so maraming salamat po kay Ate Roda Cortez. Pasensya na po kayo, baka bata pa po kayo sa akin, inaate ko po kayo. I'm just expressing my respect, kaya ko po kayo inaate. Baka magalit kayo sa akin, baka sabihin nyo, mas matanda ka pa. Hindi po, just for respect. Ayan, kaya ko po kayo inaate. Ayan. So, kay Ate Maritas Sabado, thank you rin po. Kay Carlos Limbert, Alexander Diamante. Ayun, sinulat ko po kasi yung mga pangalan niyo kasi nga po, no? Para wala akong makalimutan. Kay Ate Cherry LV 808, ayan, lagi siyang nagko-comment. Maraming salamat po. Kay Lady Mercy pasensya na po, pati sulat ko di ko maintindihan. Ayan, marami. At Lady Mercy, ayan. Lady Mercy Channel, ayan. Naintindihan ko rin. Salamat po sa laging panonood din. Almat Chong, thank you. Kay Glenn David, ayan. And then si Yenen, ayan, Yenen. Ayan po, pasensya na. Ang pangit po ng sulat ko. Ayan, tapos syempre meron pa Romel Fangonilio, kay Darlina Mayda, sorry. Ito. Ayan, suot ko na nga po salamin ko, ayan. Kay Rizal Season ba to? Parang ganun Rizal Season, Norman Sanggalang, Melesha Martinez, Leila Gad, Rolando Peña, or basta Rolando Pena, sabi niya. The Canadian Dreamer, ayan, hello, Quintero Marian, si Cici Carino,
si Annette Meneses. And of course, maraming salamat. Kung hindi sa'yo, alam ko ikaw ang malaking tulong kung bakit dumami subscriber ko. Kay Kuya Edu G. Ayan. Alam ko, matanda pala ako sa'yo. Bakit makita kinukuya? Edu G, saludo ako sa'yo. Maraming salamat. Napakabait mo sa amin. Kay Katrops. At sa akin, na kahit di mo ako kilala, ikaw ang isa sa mga tumulong. Kayo ni Katrops ang tumulong para dumami subscriber ko. Kahit nandiyan ngayon, hindi pa ako monetize. Pero ayun, kahit paano, salamat sa suporta. Maruko Official Loco, ayan. And of course, kay Ate Nana. Ayan, Ate Nana, sabi ni Lynn sa akin, gusto mo akong kontakin dito sa US, hinihintay ko. Kasi ako hindi ko alam kung ano ang contact number mo eh. Hiningi mo raw kay Lynn ang contact number ko. So, sana bago ako makabalik sa Pilipinas, magkita tayo dito sa Amerika. Or, sabagay, parang uwi rin yata ulit kayo ng Pilipinas. So, kung di man dito tayo sa Amerika at magkita po tayo sa Pilipinas. Ayan. Ayan po. So far, yun ang mga naisulat ko. Pasensya na po kung mga meron akong hindi nabanggit. Basta shout out po sa inyong lahat na sumusuporta. Teka, pinanonood ko po si ano eh. Para makita nyo. Ayan, pinanonood ko si Miguel. Tungkol sa... Although napanood na namin siya kanina. Pero kumbaga, ganun kasi kami dito. Pagka paulit-ulit kami pinanonood ang vlog ni Miguel, ni Meltong Vlog, ni Nariel, at siya naman Tiyaga. Kasi kung minsan may nakakaligtaan kami, kaya pagka panonoorin niyo rin namin. Lalo na si Habi. Kung minsan nanonood, di naman niya naintindihan sila sabi. Kaya pagka ayan. So, ayan, basahin ko rin yung mga nag-comment sa vlog ni Miguelito. Ayan, si user PG8NF7ZW. Si Ami Dilay 4905. Si Fidel Monera 851. Leticia Lalik. Si Wagas Relucio 85, Elizabeth Caralo, yun yung nakalagay. Claribel Javier 2. Ayan. Sabi niya, correction Katrops instead na L3 FB pala. Actually po, L3 po talaga siya. L300 FB. Yun po yung nung sasakyan, Mitsubishi L300 FB. Ayan. Welcome back, Mac. Si Darlina Maida, yun, nasa sinulat ko yun na nag-comment din sa vlog ko. Si Marlon Santos J, Alexander Diamante, yun, nabanggit ko na rin kanina. Sa Ate Roda Cortez, 95. Si Cheryl LV 808. Ayan, si Jobong 1, ayan, sila lagi yung kahit memorize ko na yung mga pangalan ng iba, kasi nga, lagi silang nagko-comment sa amin. Ayan, si Regina Grace Bao, yun lang yung nakalagay, Bao. And then, mga katulegs, MJLU8GX, ayan, Tatarod ulit, Marites Sabado, ayan. Nagpapasalamat po ako sa inyo. And then, sino ba? Dito naman tayo kay Meltong. Kung sino man po yung mga stop. Ay, tagalin natin yung sound. And then, ayan. So, sa user PG8, ayan na naman. Si Ami Dilay, 4905. Fidel Monera. Leticia Lalik. Si Wagas Relucio, 85. Elizabeth Caralo. Claribel Javier 2. Ayan, dalawa yung pangalan niya nakalagay doon. So, sabi, congrats sa L3.
Darlina Maida, ayun, nandun uli siya. Marlon Santos, Alexander Diamante, Ate Roda ulit, si Cheryl LV, Jobong, ayan, yun, para-pareho. Mga katulegs, MJ, ayan. Cici Carino, 8245, Maritas Sabado. Tapos yung kay Nariel, saan na si Nariel? Ayan, pinakausapan ko po kasi yung ate ko, yung laging, yung binabanggit ni Katrops na Ate Jo, ate ko po yun. Ayan, katapusin ko lang muna yung pasasalamat ko po sa inyo. Ayan, dito naman sa mga nag-comment kay Nariel na lagi rin sumusuporta. Yun yan, sa Ate Leticia Lalik, 4224, Claribel Javier, Darlina Maida, ayan, Patricia Agustin, ayan, si Jobo Ulisi, Alexander Diamante, Marites Sabado. Ayan. Ayun yung so far na mga nag-comment sa vlog nila nitong araw na to. Ano na dito ngayon eh? Ano nga? Kung minsan kakalimutan ko nung araw na ba? July 31 yata. Ayan. And dyan sa Pilipinas, of course, is August 1. By the way, happy 5th month sa atin sa Tropang Lin Farm. March 1 namin binili ang farm. Kaya ngayon, August 1. 5 months na tayo mga katropa. Ayan. So, talagang ano. Ay, naiyak na naman ako. Sorry. Iyakin po talaga ako eh. So, ayan. Nakakalimang buwan na pala. Kaya pag kayong, alam nyo ba na nung nakaraan pinanood namin yung yung unang-unang video, yung unang-unang araw nila sa farm. Pinanood namin yung very bare, di ba? Wala pang bodega, wala pang kubo. Nagtatago pa lang sila sa puno ng saging. Ganun pa yung umpisa nun eh. Kaya pagka nakikita namin yung progress, ang sarap sa pakiramdam na ang laki na ng progress ng farm. At masaya kami na nakikita na masaya yung mga tao sa Lin Farm. Kaya ako yung nasasaktan pagka yung tinitira sila. At tinitira rin kami. Na hindi nila alam kung... Ay, pasensya na. Hindi po ako nagdradrama. Talaga lang. I'm just very emotional. Sana po... Tama na po yung panrinigan o yung bashing kasi wala namang magagawang mabuti sa bawat isa, lalo lang lumalala kung patuloy pa rin yung mga masasamang salitang sinasabi nyo. Alamin nyo po muna yung totoong intensyon sana namin, tsaka ganun din si Nakatrops, bago nyo sana kami husgahan lahat. Ayan. Dahil wala po kaming hinagad na masama sa kahit na kaninong tao. Ayun. Ano ba yan? So, yun nga po, yung binabanggit ni Katrops na Ate Jo, ayan, kapatid ko po yun. Ate ko siya yung sumunod sa akin. Ako po kasi bunso. Bunso po ako sa pamilya namin. So, bigla ako naalala. Kasi bago po, istorya, ito po sabihin ko lang po yung istorya ng sasakyan. Ayan. Kung natatandaan nyo yung nag-vlog kami, na nasa Suzuki kami. Kasi maglalabas talaga kami ng sasakyan bago sana kami umalis ng Pilipinas. And as you know, Pilipino nga kami, oo. Pero dito kami nakatira sa Amerika. Wala kaming business dyan. Meron kaming ari-arian. Ayan, may condo kami. May bahay din kami sa Isabela.
para wala kaming business dyan sa Pilipinas. So, nung pumunta kami ng Cabanatuan, yun nga yung doon sa video na yun, maglalabas sana talaga kami ng sasakyan. Di yung sabi, sige, iba-bank loan niya. Kaya nung, sige, yung ano bang requirements ang kailangan, ganyan. Although meron akong bank account dyan sa Pilipinas, kasi dual citizen ako eh. So, pwede akong mag-open ng bank account. So, nag-open ako ng bank account, tapos, ewan ko ba sa mga tao dyan sa Pilipinas? Ang requirement daw, kailangan may 50,000 pesos per month kaya ta. Parang something like that. Kaya tawang-tawa kami ni Habi. Kasi kumbaga, nagbigay kami ng proof kung magkano ang natatanggap ni Habi na pension monthly dito sa Amerika. Akala yata nila pesos yung pasensya na, tawan-tawa lang ako. Akala yata nila pesos yung amount na yun. Kaya sabi niya, hindi daw kami pumasa dahil wala pa raw 50,000 pesos daw kasi. Sorry hindi po ako nanglalait o ano ba. Kasi 50,000 pesos daw po yung kailangan na income yata, monthly income. Ayun, tapos yun nga, wala naman daw kami business. So, ano. Paalis na kami noon. Kumbaga talagang ilang araw na lang, paalis na kami. Yun yata yung last day ba yun? Yung punta namin sa, yung last day namin na bumisita dun sa Lynn Farm. Tapos yun nga, nag-decide kami pumunta ng Cabanatuan, ganyan, para dun sana maglabas ng sasakyan. Tapos na-deny kami. So sabi namin, well, ika-cash na lang namin bilhin. Kung ayaw nila ng installment, ganyan, cash na lang. Kaso nga, dahil nga ilang araw na lang kami sa Pilipinas noon, yung ganong kalaking halaga, hindi namin basta-basta ma-provide sa Pilipinas. Alam niyo naman siguro yung law when it comes to money, na hindi, kung kukuha kami ng ganong kalaking amount from our bank account dito sa Amerika, hindi ganon kabilis ang proseso. Kumbaga, baka money laundering pa kami. May limit kasi ang pagkuha namin ng pera. So, ayan. Dahil lang sa law na kung ano ng law when it comes to amount ng money, hindi namin pwedeng bilhin ng cash on the spot. Kasi nga, wala naman kaming ganong kalaki na hawak na pera. Ito po para lang sa kaalaman nyo po, kung hindi nyo po alam. Kami po na mga parang foreign, kahit sino, pag sumakay ka ng aeroplano, ang allowed lang na dala mo less than $10,000. Yun ang, kasi pag nag-more than $10,000 ka, huhulihin ka na. Huhulihin ka na. So, sabihin na natin 9,500 o sabihin na natin eksaktong 10,000. Magkano ang exchange rate ngayon? 58 pesos ba? So, 580,000 yun. Kulang pa rin. Although sabihin na natin dalawa kami, pero that time kasi na umuwi kami, hindi naman yun yung kung maano nyo, kailan ba kami umuwi? January kami dumating, March namin binili yung farm. Binili namin yung farm cash. Hindi ko na sasabihin kung magkano yung bili namin, pero by that time, cash namin binili. May dala akong pera noon na umuwi kami doon. May dala rin si Habi dahil nga may kanya-kanyang limit per person. At gaya nga po nung sinabi ko dun sa mga nakaraang vlog ko, kasama po ang dalawang anak ko nag-invest sila sa farm. So, dun sa pera namin at sa pera ng mga anak ko, nabili namin ng cash yung farm. So, yung isang anak ko nag-invest siya ng 1.4 million, yung panganay ko.
And then, yung anak ko dito na lalaki, nag-invest siya ng $12,000. Yun yung in-invest niya sa farm. Ayun. So, hindi lang kami ni Habi ang nag-invest ng pera diyan sa farm, kasama na rin po yung mga anak ko. Although kahit sabihin pa nating magiging kanila naman dahil nga mga anak nga namin sila, pero ganun kasi namin sila tinuturuan. Invest, ganyan. Kasi usapan kasi namin every year yung tubo lang yung ibibigay namin sa kanila. Para tapos kapag gusto na nilang kuhanin yung in-invest sila, then bibigay namin, ganon. Pero habang nasa amin yung pera nila, may usapan na kami kung magkano yung interest na ibibigay namin para kumita naman yung pera nila, ganon. Ganon po kasi ng mga tao dito sa Amerika, ganon. Hindi yung porke anak mo o nanay ka, ganyan ganun-ganun na lang. Hindi po. Tinuturoan namin maging responsable ang mga anak namin when it comes to money. Ayan. Kaya lagi nga namin sinasabi, hindi porke may pera, bili ka ng bili, gastos ka ng gastos. Be responsible. Ang mga anak ko, sila mismo bumili ng sarili niya ng mga sasakyan. Pera lang yung bunso. Kami pa rin yung bumili pero lahat sila may kanya-kanyang sasakyan. Ito nga lang hindi sila nagsabi na bumili sila ng mga bagong sasakyan nila. Ulit. Sinabi lang, ma, bumili ako ng bagong sasakyan. Nasa California kasi sila, kami nga nandito sa Florida. So, hindi kami ganun palaging nag-uusap kasi. Mga basic kasi sila. Ayun. Minsan nga, may message ko ngayon. Next week pa sasagot. Lalo na yung panganay ko. Super busy siya sa negosyo niya doon sa Pilipinas. Ayan. So, mga gusto nga palang bumili ng sapatos o kung ano man, mga damit-damit dyan. Ayan. Nag-online selling po yung anak ko. Hindi ko lang masabi kung sino siya. Hindi, makikita niya. Nakita niyo rin pala sa intro ko kung sino yung anak ko doon. Ayaw niya kasing may expose. Pero ayun. Yan, naiba na tayo ng usapan. Yun nga. So, to cut the story short, yun nga, na-deny kami na maglabas ng Suzuki. And good thing, na-deny kami. Kasi yan, yung nakuha ngayon, mas maganda pa kaysa sa Suzuki. Mas mahal nga lang. Bigla kong naalala, yung kapatid ko, yun nga si Joe, yung binabanggit niya ni Katrops. Kasi sila, may business kasi sila sa Isabela. At, lagi silang naglalabas ng sasakyan. So, kinausap ko yung ate ko. Hindi niya alam ni Habi na kinausap ko ate ko. Kinausap ko muna yung ate ko, and then saka ko sinabi kay Habi. Kaya nung, nag-FaceTime na lang kami na ganyan kung ano man yung So, pinag-usapan ko yung kapatid ko na kung pwede sila ang maglabas ng sasakyan. Kaya dahil nga may sila, may contact na sila sa lahat ng dealers, ng car dealers diyan sa Pilipinas dahil palagi nga silang naglalabas ng sasakyan. So, sabi ko, baka pwedeng kayo na lang ang front kunwari silang bibili, ganyan. Pero kami magbabayad. Pumayag naman na ate ko, syempre. Mababait yung mga yun So, shout out kay ate. Actually, hindi ate, tawag ko sa kanya. Basta, shout out to Josie and Robert. Yan, yung mag-asawa na yan. Imagine na, balikan lang sila from Isabela to Cabanatuan para lang ilabas yung sasakyan. Katatapos pa ng bagyo niyan. Sabi ko, kumbaga, naabala na sila kasi hindi sila basta-basta umaalis. Dahil nga sila, marami silang business sa Isabela Meron silang talyer, meron silang yung mga merong shop na mga para sa mga parts ng mga sasakyan, ganyan. And then, meron silang hotel.
Meron silang restaurant, may gasolinahan, may farm, at kung ano-ano pa yung mga business sila. Hindi naman monkey business. Pero yun nga, bigla kong naalala yung ate ko. So sabi ko, ay nga pala. Kaya nung sinabi ng ate ko nga, oo naman, ganyan. Doon ko lang sinabi kay Habi na, tinausap ko pala si Josie. Ano. And then yun nga, tinawagan na namin. At syempre sabi ko, at ganun din ang sabi ko kay Nakatrops, hihintayin natin kung kailan sila available. Kasi kumbaga, kami lang yung nakikisuyo, hindi naman pwede na, hoy, kailangan ngayon na kayo pumunta. Kaya nung sinabi ng bayaw ko na, pwede nang ilabas bukas. Ayan. Ay, bukas na yun, linggo pa lang yata nun. Kasi Sabado namin sila kinausap. Tapos sabi, pwede nang ilabas bukas, ganyan. So sabi namin, basta, okay lang, na ano. Tapos yun nga, sabi ni Katrop, sana yung after ng pitas. Gaya nga ng sinabi ko, kailangan kami ang mag-adjust dahil kami lang yung nakikisuyo. So kahit pitas day, yung Martes na yon. Martes ba yun? Nung nilabas nila? Ay, hindi, Lunes. Lunes pa? Hindi ko pa matandaan. Ano ba yan? Hindi, Tuesday. Kahit pitas day yung Tuesday. Wala kaming magagawa. So, sabi ko kay Trops, kahit ikaw na lang ang pumunta doon. Para lang, magsama ka na lang ng driver. Para lang makuha yung sasakyan. Kasi hindi pa pwedeng yung mga kapatid ko ang mag-a-adjust. Kumbaga, nakiusap lang kami. Sila yung naabala namin. Imagine, balikan na. From Isabela. Hindi na lang sila nag-drive kasi nga mapapagod yung bayaw kong mag-drive. Baka may mangyari naman. So sabi ko, nag-bus na lang sila papuntang Cabanatuan. Sabi ko, lahat ng expenses na although hindi naman nila sinisingil sa amin yung naging pamasahin nila o kahit na man. Ganun tayo Kumbaga, nabala mo na nga pagagastusin mo pa. Kaya binalik ko kung ano man yung nagastos nila. Ayaw naman magsabi ng ate ko kung magkano talaga nagastos sila. Basta sabi niya, 4,000 yung 4,000 yung naging pamasahin nilang dalawa. So, ibig sabihin 1,000 each. Tapos balikan. So, 4,000. So, additional 4,000 pesos na yung pinadala ko. So, yun. Transfer ko agad yung down payment sa account ng ate ko, syempre. Dahil baka mamaya kailangan din nila agad yung pera. So, kailangan may bigay ko agad din kung magkano man yung nilabas nilang pera para sa sasakyan. So ayun po yung storya ng L3. Ang sabi nga namin sa ate ko, kahit hindi dual aircon. Kasi ayaw naman ni Katrops ng aircon kaso nung gulat kami nung pinapanood na namin, dual pala. Kaya pala mas mahal. Dual pala yung kinuha. So, well, okay lang din sa amin. Alam naman namin na hindi gagamitin ng tropa yung yung aircon. Kaya lagi sinasabi ni Katrops, kahit walang aircon. Sabi naman namin, hindi pwede. Pag kami gumamit yan, hindi pwede walang aircon. So, ayun. So, sa lahat po na naging masaya sa haba na ng sinabi ko, no? Sa lahat po ng nagko-congratulate po sa amin, sa mga magaganda pong papuri po na sinasabi nyo sa aming mag-asawa. Maraming salamat po. Pagdasal nyo rin po sana itong kamay ko. Hanggang ngayon, ayan, ganyan pa rin siya, kaway-kaway. At least nagaganyan ko na siya, diba? Ayan, pero hindi ko pa rin pwedeng tanggalin kasi ito. So, ayan. Ito yung isa. Ay, tingnan ko. Ito yung isa. Ayan. Naiinis na ako dito. At least ito, merong, may pwedeng pumasok ng hangin. Ito kasi pinapawisan yung yung braso ko. Pagka nakaganyan siya. Tapos nakabalot to. Tsaka matigas. At least to na-adjust ko siya. Naglagay na lang ako ng gasa dito. Para malambot naman siya pero nilagyan ko yung gasa, yung mismong hiwa.
para hindi siya ma-irritate. Ayan. So, ayan po. Shout out po sa lahat ng sumusuporta sa Lynn Farm, sa Tropang Lynn Farm. Patuloy nyo po sanang kaming suportahan. Lalong-lalo na po silang lahat. Si Miguelito, si Nariel, si Maltong Vlog, si Mantiaga. Kahit wala pong vlog si Carlo at si Macmac at si Meng. Meng, thank you sa pag-aasikaso sa asawa mo at sa mga katropa dyan. Malaking bagay ang pagpunta mo sa Lynn Farm. Ayan, huwag kang mag-alala. Mag-alala ka. Hindi, yun nga. Gusto ko lang ipaalam sa lahat na malayo man kami, kayo lagi ang nasa isip namin, lalong-lalo na ako. Kung anong pangangailangan nyo, kung ano yung kagiginhawa nyo, dyan sa Lynn Farm, hanggat kaya namin, ipoprovide namin. Ayan, so, mabuhay lahat ng Tropang Lynn Farm at mabuhay kayong lahat na sumusuporta sa amin. Maraming salamat and God bless po sa inyo. Sana po wag po kayong magsasawa sa pagsuporta sa amin at sa pag-iintindi ng tunay naming intensyon sa mga katropa sa Lynn Farm. So please stop bashing. Magtulungan na lang po tayong lahat. Kita nyo naman, katatapos lang ng bagyo. At nagpapasalamat ako sa Diyos na kahit papano hindi napinsala ang Lynn Farm. Naapektuhan yung ani, pero at least safe ang farm, safe ang mga katropa. Ayan. Sinabihan ko nga sila na nung bumabagyo tapos pitas day. Lakas daw ng sabi ko, hayaan nyo na lang yan. Sabi ko, wag na kayong pumasok. Hindi, nanghihinayang sila kasi pag hindi raw pinitas, wala nang magiging silbi yung mga, Although, konti lang naman yung napitas that time. 3,000 niya lang yata yung napitas noon. 3,000, 4,000, I can't remember. Pero kumbaga, ganon sila kaporsigido at kasipag na kahit umulan man, umaraw, bagyo, yung farm ang nasa isip nila. So, nakikita naman namin at nararamdaman yung malasakit nila sa farm. Kaya nga, sinusuklian namin ng kung ano man yung ikagiginhawa nila. Kaya pagka yung pinanonood namin sila na, ayan, yung nagkukulitan, masaya. Kami dito nakikitawa rin kami dito. Kuminsan nga may group chat kasi kami, gumawa akong group chat. Kukulitan kami. Ayan, sa group chat nakikipagkulitan sila sa amin. Pero sa personal, hindi. Hindi ko alam kung bakit. Laging pagka nasa kikipag-joke-joke ako Parang nakaganyan lang siya. Ay, nako, parang masyado kasi silang ilang. Ganon sila kabait at karespeto sa amin. So, yeah. Meron nga raw palang nagtanong, bakit daw ma'am at sir tawag sa amin? Hindi po namin sila nire-require na tawagin kaming ma'am at sir. Sabi ko sa kanila, nung nakaraan nga, tinawag ako tita. Tita ni Katrop. Sabi ko, ate na lang. Ate na lang ang tawag mo sa akin. So, ayun. Hindi po namin sila nire-require na tawagin kaming ma'am at sir. Lang po, talagang sigurong ganon na yung sign of respect ba? Alam niyo pa ba dito sa Amerika, nung nagtrabaho ako, kaya tawag kong ma'am yung manager ko, gagalit siya sa akin. Don't call me ma'am. I'm not a teacher. Ang gusto ng mga boss dito, tawagin mo lang sila by their first name. So, yung boss ko ng pangalan niya, Carol. So, sabi niya, just call me Carol. Huwag mo ako tatawagin, ma'am. Ganun ako Pati nga sa mga tao dito sa amin sa villages. Dahil nga sabi ko nga sa inyo, lahat senior.
Ako lang hindi senior. Lahat senior yung mga nandito. So, kunwari, nasa labas, lalo pag kayong mga bagong kakilala, ganyan na Pilipino, pinupo ko sila. Opo, ganyan. Sasabihin nila sa akin, huwag kami inopo. Hindi, kumbaga, ewan ko ba, yung, meron kasi yung kapag ka nakasanayan mo na parang magbigay respect kung alam mong mas matanda sa'yo yung tao, automatic yun. So, ganun din ang tropang Lin Farm. Kaya sila tumatawag ng sir. Ganyan, lalong-lalo sa asawa ko. Kasi nga, kikita nila mas patanda yung asawa ko sa kanila siguro. Tapos yun yung sign of respect dahil kami yung may-ari ng farm. Pero hindi po namin sila nire-require. Hindi po namin gustong tinatawag ng mama at sir. So, ayun. Nililinaw ko lang po. Isa pa pong paglilinaw din, ano pa ba yung isa? May naisip pa yung isa kanina, nakalimutan ko tuloy. Ayan, ipagtawag ito mama at sir. Yeah, I think it's just sign of respect. Kaya mama at sir yung tinawag, ang tawag nila sa amin. So, yeah, yun na lang muna. Hindi ko na matandaan ko ano pa yung sasabihin ko na ano yan talaga. Kapag malapit ka ng mag 52. 51 lang po ako Mukha lang siguro ako matanda. Ayan. Doon sa isang vlog ko, sasabihin ko sa inyo kung ano ang talambuhay ko. Wow, talambuhay talaga. So, maraming salamat po ulit. And thank you for supporting our channels. And please continue to support our channels. Channel ko po, Pilin Bautista, Tropang Lin Farm, Miguelito, Nariel, Milton Vlog, Manchaga. Ayan po. Please keep on supporting us. And thank you very much. And God bless you more. Sabi nga nila, bye-bye!